kamay po natin, di ba? Pa nagkakaedad, madalas masakit o manhid. Minsan sa pagising sa umaga, napakasakit. So maraming dahilan yan. Magtuturo tayo ng mga exercises. Mamaya ituturo ko sa inyo yung mga special exercise. Pero tingnan muna natin ano yung mga dahilan ng pagsakit ng kamay. Maraming dahilan, yung pinaka-common lang ang ituturo natin sa iyo. Like itong isa, osteoarthritis. Pag tumatanda, yan, sumasakit yung kamay, lumalaki dito sa mga joints. Merong rheumatoid arthritis. Ito yung namamaga, may inflammation at umiinit. Umiinit ang mga joints. Yan, iba yan. Minsan mas serious yan. Meron ding carpal tunnel syndrome. Ako may carpal tunnel. Marami sa atin may carpal tunnel, kaka-computer, kaka-cellphone, namamanhid dito sa kamay. Yan, namamanhid siya. So, yan ang mga possibility. Rheumatoid arthritis, osteoarthritis. Meron ding gout. Pero gout usually sa paa. Tsaka mataas sa uric acid. Meron ding na-fracture. Hopefully, hindi na-fracture. Masakit ng kamay. Merong overuse. Sobrang gamit na pilay. Napilay, pwede rin yun. Tingnan natin muna yung common. Carpal tunnel. Ito, karamihan meron. Carpal tunnel, dahil sa sobrang gamit ng kamay, sobrang piga, sobrang cellphone, minsan natutulog, naiipit, o naka-computer yan. Pag naka-computer ako, mababa medyo hindi nga maganda to Nakaganyan. Dapat diretso lang talaga Dapat bababa ako, pasilya ako. Dapat ganyan lang ang kamay. Hindi pwede nakaganon. So nakita nyo, mali ang position sa paggamit ng mouse, naiipit ang median nerve. So, ang masakit sa carpal or manhid sa carpal tunnel, madalas itong mga daliri na to. Itong sinusupply ng median nerve. Mula sa itong tatlong daliri, tsaka kalahati nitong ring finger. Pero merong carpal tunnel syndrome, ilang percent, buong kamay din namamanhid. Basta namamanhid siya, lagi mong ginagamit, tapos minsan masakit. Naiipit yung nerve dito. So, numbness, tingling of hands. Pag matagal na, humihina pa yan, nawawalan ng power. Yan, sa cellphone, dapat diretso lang, ayaw niya nakabend. Meron tayong mga exercises pampaluwag ng carpal tunnel. Actually, pwede rin to sa arthritis, di ba? Kung osteoarthritis, rheumatoid arthritis, pwede to lahat. Itong mga, pakita ko na lang siguro, itong mga range of motion exercise. Pang carpal tunnel din to, yan. Ako, ito medyo napilay ito konti. Nagbaldi kasi ako ng mabigat. Nagbaldi ako ng mabigat, medyo na-sprain to, masakit. Kaya sa umaga, masakit to, parang matigas. So, ang exercises ko dito, kung masikip, pwedeng ganito. Tapos side view. Tumutunog Gayahin niyo po ako, sabayan niyo tayo. Alam ko sa bata, madali lang to sa kabataan. Pero sa may edad, mas mahirap na to. Sa ganito, up and down. Maganda rin mga video ni Dr. June Reyes, isang physical therapist, kaibigan natin. Yung ibang payo niya, ito, papakita ko rin sa inyo. Meron din pa ganito. Sa akin, masikip dito. Ayan, masikip. Nakita niyo, galit yung ugat to. Galit. Medyo masikip. Kung gusto pa mas masikip, binababa itong thumb. Pag binaba mo yan, mas masikip pa yan. Masikip. Try nyo. Yan. Niluluwag mo kasi. Minsan kasi nai-injure, nai-sprain, nagta-tighten, nagsushorten, kailangan ini-stretch. Yan. After that, sa carpal tunnel, kailangan natin ng stretching. Ganito yung stretching. Ganito. Ayan, pag-stretch, mga 15 seconds to 30 seconds. Yung iba mamamanhid dito. Oo. Lalo mamamanhid. So, ba't natin gagawin kung lalo ibig sabihin, positive 15 seconds. Ibig sabihin, namamanhid. Kaya lang, bakit natin ginagawa kung gusto mo lumuwag muna kasi. So, temporarily, baka maipit siya. 15 seconds. Gawin nyo sa dalawang kamay. Ayan, mas masikip to. Hindi ko na papakita yung buong 15 seconds. Alam nyo na yung gagawin. Okay. Tapos, pati pag ganito, pronation, 15 seconds. Tapos pag ganito rin, 15 seconds. Kabilaan. So, niluluwag mo yung lahat ng anggulo. Nakatihaya, supination, pronation, pag ganon, tsaka pag ganon.
So, yun ang ginagawa natin. Okay? Tapos, meron mga exercise sa mga fingers pa isa-isa. Lagi ko sinasabi, pag nagkakaedad sa arthritis o ano, open-close lang. Ngayon, open-close. Para ka nagpapiano ka. Tapos, binubuka ko yung kamay. Oh. Ano. Masakit ba? Ito, masakit sa akin to. Masakit. Yan. Tapos, merong per finger. Yan, oh. Per finger, tinatry mo maggawa ng circle. Yan. Tapos ganito, paikot. Yan, paikot. Yan ang mga tinuturo natin. Okay, tapos pwede rin ganito. Yan. So, yan ang mga exercises natin. Bukod dito, meron din, pag carpal tunnel, pinapag-glide mo siya. Gusto mo gumalaw itong dito yung daanan sa median nerve. Oh. Actually, may massage muna. Pakita ko sa inyo massage. Yung massage, dito siya dumadaan. Yung akin, yung kanang kamay ang nagka-carpal tunnel. Kasi kaka-computer, mas maga siya. Dito, ito, minamassage mo tong area. Itong daanan. Niluluwag mo. Yan. Mas gusto mo nakataas yung kamay, ayaw mo nakababa. Lalabasan yung ugat, mas mamamaga siya. Yan, dito yan, sa area. Pwede na rin buong kamay. Okay? Tapos merong mga exercises ginaglide natin. Unang-una, ganito yung kamay. Tapos ginaganyan natin siya. Tapos binibend natin ganito. Tapos ino-open siya at ginaganito. Simple exercise lang. Pero napapaluwag niya tong part. Tapos meron pang isa na mas mahirap. Ito, ini-stretch ko, mas nahahatak yung sa median nerve. Ano. Kung namamanhid, di hinay-hinay. Pag dito, hindi kayo mamamanhid. Dito, mas may chance mamanhid. Kasi ini-stretch mo na yung nerve. Ano. Para mas malaki pang chance magmanhid pag yung ulo ginaganito. Yan, pag ginaganito ko na ulo, nahihila na yung nerve niya. Ayan, mas manhid na siya. So, ba't natin ginagawa? Para lang gumalaw siya. Kasi naiipit siya. Malaki ang kamay, mataba, maalat kumain, namamaga to, may diabetes, may arthritis, lahat yan. Nagkukos ng carpal tunnel. So, yan yung gliding isa. Ha? Yung tinuro ko sa inyo ito. Ayan, ayan, straight. Kamay. Pakita mo, Doc Lisa. Open. Yan, ginawa ko. Next naman, isang glide din itong isang paraan. Okay, second technique, nilediretso ang kamay. Tapos, sinasarang ganyan, close. Tapos, nilalabas ng mga fingers. Tapos, may tabletop. Tabletop to eh. Tapos, may claw. Claw. Tapos, balik tayo sa ganito. Close. Half fist. Tabletop, pinapagalaw mo siya, tapos kilo. Mga 6 seconds each. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik. Itong dalawang technique. Ha? Last. Tabletop. Tapos gumagalaw lang siya para lumuwag-luwag. Ha? Yan, yung mga tinuturo ko sa inyo. Yan, yung unang technique, Ganyan. Kasi parang nilalayo mo siya. Nilalayo. Okay? Tapos, meron pa tayong mga exercises na maganda rin. Hindi lang pang carpal tunnel para sa lahat. Pati yung ulo natin, i-stretch. Kasi connected yan dito eh. Tapos, i-stretch din natin yung neck natin, no? Pag i-stretch yung neck, para lumawag din dito, pwedeng humawak dito sa silya bago i-stretch. Ganyan. Side stretch. Minsan nakakahilo to. Tapos down, 45 degrees. 15 seconds. Binibilisan ko lang. Pwede pa baba. Tapos ganito rin sa kabilang side. Pwede kayo pa sumabay. Andahan lang. Hindi po masama ito. Kailangan lumawag eh. Tapos minsan, kung wala kayong silya, pwede yung kamay lagay lang sa likod. Lagay lang sa likod pag ganyan. Bago kong sinasabi. Kung wala ka mahawakang silya. Kasi pag hindi ka umawak, babagsak ka lang ganyan. Kaya hala nakahawak ka. Nakapigil. So may mga neck stretches din tayo. Pag masakit ang kamay, dito lang ang masakit, carpal tunnel yon.
Pag dito lang yung arthritis, dito lang masakit. Pero kung ang masakit sa kamay mo hanggang dito sa shoulder, hanggang sa neck, papacheck tayo sa doktor, sa orthopedic surgeon, baka sa cervical spine ang problema. Ibang usapan na po yun. Pakita natin, Doc Lisa, other tips for carpal tunnel, pahinga ang kamay, huwag masyado mag-type, mag-text, maglaba, mag-break. Gamitin yung kamay na walang carpal tunnel. Like ako, yung kaliwa, mas okay, gamitin yung kaliwa. Huwag po puwersahin ng kamay, huwag magbibigat, mabigat na kakargahin. More arms and shoulders. Pag sumusulat, huwag din masyadong malakas magsulat. Dapat malaki yung ballpen mo. Dahan-dahan lang ang sulat. Posture mo, dapat magandang posture mo. Straight para yung kamay mo. Iwas, Doc Lisa, pag bend ng wrist. Gusto niya, ganyan lang. Pag natutulog nga, pwede nga naka-splint, nakaganyan yung kamay mo eh. Tapos pag natutulog, pwede ipatong ang kamay na may carpal tunnel sa unan para mas mataas yung kamay sa puso. Pag yung kamay ko mas mataas sa puso, walang ugat. Pag mas mababa sa puso, ayan o, maglalabasan na ugat yan o. Yan, nalabasan na ugat. Tapos mawawala ugat pag lampas siya sa puso. Yan ang purpose niyan. So, pag natutulog, tapos yung mga exercises, tinuro ko na sa inyo. Raise hands often, pwede nakapatong, nakaganyan. Minsan may splint. Mas mainit ang kamay, mas okay, bawasan yung alat, huwag magpapakataba. Gamutin ang diabetes and arthritis. Pwede mag-vitamin B complex kung gusto nyo. Yan ang mga tips natin for carpal tunnel. Pag hindi makaya, minsan may steroid injection at may opera. Kailan ina-operahan? Kung hindi ka na makahawak ng baso. Bukod sa carpal tunnel, may osteoarthritis. Diba? Yun din na tinuturo ko sa inyo, itong mga exercises. Yung pa rin po, actually, hindi nire-recommend ng mga physical therapist yung bola na pang-grip. Eh. Actually, pwede yun siguro kung wala kang ganong arthritis. Pero minsan, kaka-grip masama sa carpal tunnel. Ang rheumatoid arthritis, hindi lang siya lumalaki, masakit siya. Masakit at mainit. May inflammation. Kung malala talaga, tumatabingin ang kamay, papatingin tayo sa rheumatologist. So, yan po tinuturo ko sa inyo, yung mga exercises sa kamay. Pakita natin, Doc Lisa, yan, no? Yung mga tinuro ko sa inyo, mga squeezes, tapos yung mga exercise. At bukod sa exercise, napakahalaga din ang massage. Actually, ang massage, ito pinakamaganda. Pag ito ang gusto mo i-massage, kabilaan yan, no? Dito. Lalo na kung may trigger finger kayo, mamassage nyo lang. Kung meron magaling nagte-therapist, magaling. Yan, no? Tapos dito rin. No? Tapos bawat daliri, yan, no? Minamassage mo lang mula sa dulo, tapos hinihila. Konting hila lang, yung hindi yung tok. Pwede mahilahin konti lang. Matanggal yung daliri. Yan, tapos ito minamassage. Kasi yung litid, minsan sumisikip eh. Yung daanan, may mga litid yan eh. So, minamassage lang natin. Okay, dahan-dahanin nyo. Buong kamay. Habang walang ginagawa. Ako, tuloy-tuloy yung exercise ko, lalo na sumisikip. Tapos dito, kung saan yung masikip. Tapos, bukod sa kamay, buong forearm. Minamassage din. Merong matigas dito. Usually, mga 5 to 10 minutes. Ano, mga matitigas na part. Pwede ganitong technique, oh. Yung buto natin dito, siya gagamitin mo pang massage. Ano. Mas malakas ang puwersa dito sa belly. Ano, sa belly pwede mas malakas. Pag buto sa buto, masinaan mo na. Masinaan mo na, pati dito. Sarap po yan, kabilaan. Ha? Tapos sa mga exercises natin, tuloy-tuloy na natin. Yan. Tapos tuloy-tuloy na natin. Lahat yan. Dapat iluluwag. Tapos head down. Okay? Sana nakatulong tong tips natin, massage, stretching, para lumuwag-luwag ang kamay natin. God bless po.